most sound. G103.9 Gold Radio, let the rhythm flow. Sa impormasyon o aksyon bulawanan. News, hits and stories keeping you in the know. G103.9 Gold Radio, come on, let's go. Listen, groove, dance along. Feel the golden vibe from trending songs to stories that describe interviews, contests, giveaways for all on G103.9 Gold Radio. We answer the call. Cagayan de Oro, we bring it straight to you. Music, info, fun, every day something new. Golden beats, golden news, golden stories too. From morning coffee to evening groove with you. Sing along, dance along, let the rhythm play. G103.9 Gold Radio, we brighten up your day. Every voice, every tune, every update on the way. Sa impormasyon o aksyon bulawanan. G103.9 Gold Radio, hits that make you sway. Sa impormasyon o aksyon bulawanan. News to music, entertainment non-stop. G103.9 Gold Radio, let's groove and pop. Dance, laugh, sing, feel the golden tune. Morning vibes, afternoon, under the moon. From the heart of Cagayanan, we bring you all stories, songs, and info that never fall with every beat. With every song we play, G103.9 Gold Radio brightens up your day. G103.9 Gold Radio, rhythm in your soul. Sa impormasyon o aksyon bulawanan, let it roll. News, music, and fun, we keep the city alive. G103.9 Gold Radio, where golden vibes thrive. Gold Radio, golden beats for all. Cagayan de Oro Station, answering the call. Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 3:07. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, aliya, si Frank Mendez. May hapon, kumusta? Karong adlaw Lunes, Enero 5. Niya nata nakatungtong sa 2026. So daghan na kay taog mga bulaton sa tuig 2026. O nakahanay naman siguro. So ang unang buwan, mauman ang Enero. So mo'y akong pagtuo nga ang tagsa-tagsa kanato may plano sa atong kinabuhi, di ba? So may siguro sundo na to na amura na siya og lesson plan. Unya sa ato mga tigpaminaw nga gusto nga mopadangat sa ato ang mga pautana silbi dinhi sa ato nga programa Nuda Biritas diha sa Facebook pwede o diri pod sa ato sa kining 0917-704-3210 pwede sa no duhay inyohang kapilian na aron sa ingon nga sayon katungtuan sa mga lagyo pwede maka text kamo no ug ang ubangan ni gusto nako nga aron nga maka-participate ang mga igsuon nato katong may edad-edara na pinagisasuwat no 110 ato nang dawaton i-address lang diri sa kanhi Radio Ultra no Gold Radio 109. 103.9 megahertz FM ha o mao na unya dayon ipadala lang sa
Ang ubangan ni magpasugo lang. Oo, na ilang mga silingan mo ani din sa barangay sa Carmen, ihan kay rin na lang ang maong asuwat. Sigurado madawat na to na katong mga igsoon na to nga dunay mga importante mga pangutana dinhi sa Nuda Veritas. Ang atong mga sagad nga tagdon nga mga pangutana kini nga may kalabutan sa butang legal, no? O ga paningkamutan kutob sa among maabot dinhi sa programa na Nuda Veritas nga atong mapasabot, explain na mong maayo kanang tinamban nga pag-explain para masamtan pun og maayo diha kaninyo kay ba ko radyo man di man parehas sa newspaper nga kung masipyat mo og basa pwede nga inyong i-review dinhi dili unless kung imong i-replay diha mismo sa YouTube channel ang atong programang Nuda Veritas. So ang akong sugyot mo tutok yun mo maminaw mo sa atong programang Nuda Veritas para nga dili ta maglisod. Ikaduha, dili maglisod ka mo pagsabot kay inigong mga ingon ni nga mga abutang nga may kalabutan sa pamalaod lisod sabton, no? Ilabi na kung bag-o pa ninyo na dunggan, bag-o ninyo na sabdan, no? Nga matawag na to nga mga balaod muna nga kinanglan nga tutok kita aron dili sayang ang atong panahon. Ang atong YouTube channel sayo na po kayo kay ato wala nang i-open, no? I-open ta wala na sa ay pagkuha oh. O pagkuha dagan man ni abi na ko uguan, na. Oh. Still lan. Di ta makatingog nini kay magkauman tag kindi. Oh. Bitaw teo lang na yan. Isa di makatingog nga mo tingog mga punta. Di ba? Diyot lang ha. Diyot lang. Kini nga tong sipon ang usa sa nahimong sagabal nako nining ato ang kahaponon karon sa pagpadagan sa atong programa nga Nuda Veritas. Kining ato ang sipon natingala kay kunin ni pero saon taman, no? Mao magkakini ang gulot sa atong kinabuhi. Dawat anana kay dili ta makabalibad kay may ngani kay ingon lang ni ana ang uban taon bago pa may nagistorya ni Bert katong sa pandemic sos ngilngig madi kayo og maigo kas pandemic, no? Maigo ka na tong COVID ba o COVID labi na kung makasuong ka na dito sa asani sa ICU bida. Okay, nakajot. Unahon na to, kining ni Aderege padala sa text. Beta na ako, ha? Okay. Alright. Unang pangutana, kika ni Melbourne Aturo Dumagpi. Nuda Veritas, Sir Frank, kung ang tao makapatay o ang pamilya sa biktima makig-ariglo na lang o magpabayad, pasabot ba ani nga di na presohon ang akusado? Ato ning klarohon, no? Ang pagbayad gud mao man na ang civil liability, no? Pero kung panalitan kung panalitan ingon sila nga dili na siya interesado, nagbayad lamang ko. So, impas na ang atong civil liability. Pero kung panalitan, ingon nga, di na siya magpapriso o dili siya prisuhon, no? Inyo na nga desisyon, mag-desistance kamo, nga dili na kamo interesado, pag-prosecute sa kaso, o kay kuan kining, unsa ba inyong mga katarungan. Kaduha, ang tanang mga tulubago niya, ang civil liability, nagpasalig man, ang mao nga hingtungdan nga andam sila moabaga og magbayad. So ingon na ang simple lang gyud nga consequences, no? Kay kinigong krimen, no? Kinigong krimen, this is an act of the state. Mabitaw na ang kaso gatawgon na og Republic of the Philippines.
versus Juan de la Cruz. Kaya nga tong kontra, mao ang tibok na sud sa Pilipinas. Krimen magud ni. No? So, kung panalitan, ang usa ka tao, dili na ganahan mag-prosecute sa kaso. Kay unsa bay mga sabot-sabot na. So, dili sad maayo nga ang Estado kun ang Republic of the Philippines mangingusog, kadi man siya mulampo sa pag-prosecute sa kaso, kadi man interesado na ang hingtungdan. Muna nga ang as a matter of procedure, ang atong mga hukmanan maniguro pod for record purposes nga aron nga dili na magbalik-balik, no? Aron ma-resolve na for the record. So ang atong pagabuhaton mauni. Magpirmahay mo na a desistance nga himuon tali mismo sa mga hingtungdan. So wala na. Sa pamibong atubangon diha nga di naman siya interesado mag-prosecute. Diba? So ingon na lang ang kahimtang. Okay. Gikan ni Conrado Bunghay Lirupan. Nuda Biritas, good afternoon, sir. Good afternoon, sir, nagwapo, Sir Frank. Murag gaganahan ko, basig mawala ra kong sipon ini. Good afternoon. Di ba, doon na naibalaod ron na mahimo ng valid ID ang national ID? Apan nganong naa may mga ahensya gihapon nga dili mo ila ani as valid. Dili siguro, exception siguro na, no? Ang valid ID nga karon gi-promote og maayo og mo'y dawaton sa mga official nga mga transaction, no? Diha mismo sa mga opisina sa gobyerno, diha mismo sa bangko. I think ang ID nga gi-issue sa PSA. Pero ang mga detalye maura ka na sa ID sa unsa man nga sa katubitang sa una humid ID ba to maura god wa naman to kalahian, pero it's a matter of practice sila na sulod sa usa ka opisina ug asa ilang sundon. Ang concern nila niini maong pagpaniguro sa kanang gitawag nga authenticity sa maong ID. Kay dagan manggod kayo karon ang mga kalaki sa mga ID kay ultimo nga ni kwarta kakopya naman o munang naka-peligro. Muna nga sila gapaniguro. I understand nga halos tanan kanato ana-anay ID katong gi-issue sa PSA. And so I suggest na mausad ng inyong daladalahon. Akong daladalahon kana usa. Kunya na may ubang ID pero mag-agad man ko og unsa ilang gusto nga ID. Sagad ang kapangitaon nga ID katong national ID nga gihaguan gito og mayo sa PSA unya ang ga-produce nadto ang Bureau of Postal man siguro to, no? Ditong dapita sa Manila nga naabtan sa sunog. Ambot og nakadawat pa ba o nadawat ba ang uban? Katong uban nga nalangan-langan, may chance pa ba ka nga makadawat niya itong maong nga kopya sa ID. Ako magpasalamat ko kay nay akong ID ni ana. Kamo gawa pa di malas gid mo. I suggest, no, nga daw na gyoy sakto nga policy nga angin nato nga sundon og sagupon. Which means nga unsa man nga opisina sa gobyerno ang maka-require gyud nga mao ni ang ID ang atong gamiton. Kaya na may panahon nga makadala ka og ID pero di mao pag-abot nimo dito sa bangko. Na ID nga imong nadala pag adto nimo dito sa government nga opisina gabalibaran ka kay dili mao. Muna nga klarohon gyud. Ang ako lang naman tikdan as far as myself is concerned katong ID gikan sa PSA mo ilang kadawaton. Ambot kung sa ID ang ambot nimong ipasabot, sir. Di ba dunay naibalaod ron na mahimo ng valid ID ang national ID? Pasig maune. Apan
nganong naay mga ahensya gihapon nga dili mo ila ni ani as valid ID. Mao nag-ingon ako, kinanglan nga maghimo sila og announcement may tungod na ini. No, kay pwede sa isa niya dili speakers dili pwede, so dili magakadimaong atong records. I think ang opisina sa gobyerno nini ang the most appropriate office to announce may tungod nining mga butanga maupod ang PSA. I hope, no? I hope. All right. Buras ka bata. Yun lang ha. Mahimo ba nga makit-an og probable cause ang oral defamation? Aduna may mga recording sa cellphone ingon pa niya. Mahimo ba nga makit-an og probable cause ang oral defamation? Yun. Kining pag-file na nimo kaso nga oral defamation, no? Kung madayon ang pag-file diha mismo sa korte sa oral defamation, it means nga naay probable cause. Kaya ang piskalya, dili man basta-basta maka-file og information or complaint diha mismo sa korte. Kung dili makita niya nga naay rason or probable cause nga kining tawhana ang isumbong. So it follows nga once the case of oral defamation is already filed in court, it follows nga the probable cause is present. Di na may tabo wala. Otherwise, kung wala, the case will never be prospered. It will be dismissed immediately by the court. Di sana may tabo nga mga piskalya, mga prosecutor, dili inuta sa pag-asulti kining mga ignorante may tungod na kay gitun-an guna nila, gieskulahan guna nila unsa ka ng probable cause. Okay? So, pag-ingon nga oral defamation, tanan nga mga kaso which is criminal in nature, kinanglan yun nga atong i-prove ka na nga dunay probable cause para prosper ang kaso. Diha pa lang sa level sa prosecution, kung panalitan way nada ang imong kaso, no? Murag wala lang. Ang imong bunga lang sa kasuko, ipakawawan ka, pero lugsanay masabtan ang probable cause sa imong pagsumbong, so i-dismiss ang mao nga kaso. Okay? Evolutions of Tower. CRAN. No, dito lang ha. Aduna may mga recording sa cellphone. No, kana may mo magamit. Pero kanang recording sa cellphone, during the investigation of the prosecutor, the cellphone will never be used. All the transcript found in the cellphone shall be transcribed aron nga basahon kana mismo sa prosecutor. Nya pagbasa dito sa prosecutor, makahatag kini og tabang lugar, no? Maka-back up, makahatag og support og ma-establish ang probable cause. Diya ma-filean siya og kaso nga oral defamation. Okay. Tristan Wyatt Gulay. Ang hapon nimo diha Tristan, no? Ang atong contact number sa ato sa kining sani sa Nuda Berita sa Pikas 0917-704-3210. Alright. Evolutions of Tower CRAN. Idot lang ha. Kay gilot akong na ilong. Say more na nakasumpay. Pila kaha ka dyan? Dara. Pila kaha ang gasto sa pagpahimo og extrajudicial settlement ug unsa man ang proseso niini? Kinanglan ba kini ipasa sa Registry of Deeds o ipakita ra kung naay mopalit sa yuta? Mo ni magakitabo. Mugasto ka. Atong tagsaon na to ni mugasto ka nini.
Okay? Ang mga igsuon sa extrajudicial settlement of estate mag-amot-amot. Kay ang abogado mo'y mag-prepare ni ini kunya paglakip na sa publication sa mga extrajudicial settlement sa usa ka local nga newspaper for 3 consecutive weeks. Okay? So, kana siya, di na to may bawan og pila, no? Kay nangutana ka man gyud og pila kaha. Pero mo gasto ka gyud. Mo gasto. Now, pag human niya na, sir, imo din ka na, no, permado man na inyo tanan, no? Ang sunod nga may tabo, wadto mo sa BIR, magbayad din mo sa estate tax. Estate tax. Alright. Ang BIR na, maoy maga-assist ninyo ni ana. Magbayad pagyud mo og documentary stamp tax. Sa ato pa, naagyo ba ron? Naagyo ba ron? Nakaron. Ang tumog og tuyo ni ana, para nga sa extrajudicial settlement, mabahin-bahin ang yuta. So kung 5 ka buok mo mga igsuon, kunya ang yuta ninyo 5 hectares, tag usa ka hektarya kamo. Ang usa ka hektarya, imo, kunya, the rest dito sa uban. 4, 5, tanan. Tagsa-tagsa ni ana, human ma-extrajudicially prepared or ma-survey, pinagi sa geodetic engineer, private geodetic engineer. Kay surbihon pa man na, ngadto sa 5. No, kay 5 man ka mga igsuon ang magbahin. Pag human na, pag survey na, ang private geodetic engineer, obligado nga magbahin-bahin sa yuta, unya ang matagbahin sa yuta, adunay technical description. Nga magasulti nga mauna ang yuta nga ni adin ni dapit, tuad dito dapit, inana lugar, no? Sa tagsa-tagsa ka mga tag-iya. 5 panalitan. So, pag humana na og sukod, no, na-identify na, nanay technical description ang yuta. Ang sunod nga pag-abuhato na, pwede na dayon ka na, madala, or mangayo sa ta dito o clearance dito, ato sang bayran ang tanang obligasyon na to sa BIR. Aya pa i-area kana gitawag nga certificate authorizing registration. Okay. Ang extrajudicial settlement, natural na kay file copy na, no? By the way, sa extrajudicial settlement, pangayuan mo sa BIR o kopya sa publication. Okay, file copy ka na nila dito sa BIR. Okay, susihon o na-comply ba ninyo ang mao nga requirements. Okay, basic ka na siya, dili na mahimo manglaktod. Pakitaan pa mo additional proof na i-transfer tax, no? Nga kuwaon ninyo diha mismo sa munisipyo or sa City Hall. Okay, so kana tanawon sa BIR. Pagtanaw sa BIR, morning bayronon na dayon na total na ang sa sunod may tabo. Magbayad ng silbi mo. Diba? Okay, gi-sum up naman ang atong mga obligasyon. So kung wala na dayon na siya, nasabit na ang tanang mga requisitos diha mismo sa BIR, nibayad ka na, cleared ka na, tagaan din ka mo o certificate authorizing registration.
Ang certificate authorizing registration individual gyapon 5. Kana mo'y atong dadon with all the attachment issued by the BIR katong mga papilis. Dadon nato kana dito mismo sa Register of Deeds. I-file nato na dito for the issuance of the new certificate of title nga nakapangalan na dayon sa tagsa-tagsa ka mga igsoon. Klaro? Now, pag-file ninyo diha, na ibayronon. Nagya po ibayronon, ginagmay na. Maghuwat ka na dayon, pag human o file, sukinlan ka sa opisina sa Register of Deeds, unsang buwan na nga imong balikan pag-follow up ang mga papilis. Kung makabalik mo, kaya nagkakasinabot mo nga mao ng buwan na, makabalik ka mo sa pagkuha sa mao nga mga papilis nga inyong i-file. Pagbalik ninyo, naana, titulon na din kana sa yuta. Ngalan na dayon sa inyo. Ngayon na ang proseso, pero malangan-langan lang. Malangan-langan lang. Ang kasaganan nga mga kaso nga akong kakadamagan, mag-conflict ba? Nay usa, nay duha ka mag-igsoon, nag-object. Na gusto na sa ubang mga igsoon, nga gusto ibaligya, kay wasay kwarta. Munang malisod, I think last week nakaiskot po ko na ini. Unya, ang last recourse ba niya na, kundi ta magkakasinabot pinagi sa extrajudicial settlement, mao ang judicial settlement. Nga ingon ko pa last week din sa ato kapag padagan sa ato nga programa. Nga expensive gani. Malangan pag yun. Sa judicial settlement of estate. Nga naman, kay moagi naman tas korte. May man tong extrajudicial settlement kay sabot-sabot lang sa mga isuon. Ang problema, kung napurisyon na ta. Kanya sa judicial settlement of estate, naadayon ang may mahay, naadayon ang mga bagotbot sa mga isuon. Kaya nga man, kaya nga nung di mo sugot si ate, si kuya nga nung di man mo sugot, nga nung ga-object man sila, tanawa na lang ang tagbahin-bahin na ini. Ibaw ka, oras nga ma-settle or isettle ang maong kaso sa judicial settlement of estate diya sa korte. Dili man lang ikaw, may atimanon. Daghang kay mga kaso diya mismo sa korte, gatipunog. Nga sa laktod nga pagasulti, dili madritso og resolve ang imong kaso. Wapi siguro maigsoon na nangamatay na tantong huwat-huwat sa mga kaso. Muna nga ako, kung mahimo, magangyo ko diha ninyo, labi na sa mga igsoon, magsabot-sabot sad mo. Inyo nang sabutan sa mga igsoon. Kay kasagaran, mao gina ang ako madamagan nga kaso. Usa na lang ang nag-object, kay nadala na sa hangyo-hangyo ang isa. Di mangyapon. Kaya bisa kung sa puyok, di mo sugot. Nya, maingon dadayon ang uban, may mangka kay may ka naman pagkabutang kami in taon kalisod. See? Makabuhi ba og mga hait nga mga pulong dalang pagmahimay sa mga igsoon? And so I would like to suggest you, among brothers and sisters nga naminaw sa pagkakaroon, please do not proceed to judicial settlement. We have the best alternative here by executing the extrajudicial settlement of estate with partition. Sabot-sabot lang mo, amot-amot lang mo diha. Dali, ragigay na. Okay? Sige, I hope I answered the question. Kinanglan ba kini ipasa sa Register of Deeds o ipakita ra kung naanay mo palit sa yuta? Ayaw na. Kana sa pinalitay sa yuta, ang imong ipakita, ang titulo. Ang titulo. Pero ang imong ipakita, photocopy. Aya na mo binayluay
sa tinuray nga kopya sa titulo kung magbinayaray na kamo. Sa ato pa nga og wala pa'y bayad, istorya-istorya, no? Labod-labod sa istorya diha o unsa magaling, ayaw gayud og ipakita ang original title. Kay basin o niyang makahuna-huna ang mga tao nga ako sa ning hulaman, ipakita na ko ni sa akong asawa. Nana man ang uban. Nya dayon pagpakita sa iyang asawa, dili na mauli. Mao na ang malas kay nawala lugar. Naamay mga scammer karon. So angay nato nang abantayan. Okay? Sige. Oliver Ampong, hi sir, Frank ug kang Junjun Makas. Okay, nalasige may hapon ninyo diha. Jot lang ha. Jot, mayong hapon kang Ma'am Elizabeth Baselgo de dapita sa Lumbia, no? Kumusta man mo diha? Not pasamta nga maindagan sa panahon na siguro karon, init-init, no? O nya dayon kining ang uban nato nga mga suki sa pagkakaroon binas sa mga bukid-bukid, oras nga ni magdag-om kulbaan na din sila. Di ka kulbaan na nga bahaon man ta dinis ato sa dakbayan. Unya naibawan ko ba ang mayor kuno gahilak. Kinsa bagay pahilak na. Okay, padayon ta. Kay nakakaon naman sa kukindi. Alright. Sa pikas nga linya, wala tayo gabot. Okay. Dirita sa lain nga pangutana atong hatagan o pagtagab din sa ato nga pagpanaguban. Be? Alright. Okay, importante ni sa mga trabante, no, sa mga empleyado. Dagan ka nato ang nasayon nga naay service incentive leave. Dagan pud ka nato ang wa masayod nga dunay service incentive leave. Mao gyud na, no? Bali-bali ang dagan sa panahon karon. Unsa ba gyud di ay ka importante ang service incentive leave? Hangay na nimo nga hunonon. Ang service incentive leave, gigahin ubos sa atong Labor Code of the Philippines, 5 days sa matag tuig. Imo na nga i-enjoy. Imo nang i-enjoy. Kung dili nimo na ma-enjoy, pwede nga bayaran ka sa kumpanya. Wa man nimo ma-enjoy. Unsao man nimo nga ma-enjoy ka ng service incentive leave? Kung panalitan sa usa ka opisina, gusto ka magbakasyon, gusto ka mag-sick leave, ubos atong Labor Code of the Philippines, wala tay vacation leave, wala sa tay sick leave, manang tinuod. And so, para pahimulos ka, makapahuway ka, i-enjoy nimo ang service incentive leave for 5 days. Mao nga naay tagana ubos atong Labor Code 5 days nga gitawag nga service incentive leave. Sa mga kompanya nga adunay collective bargaining agreement, mahimo nga kining service incentive leave madugangan. Mahimo usab nga ang service incentive leave naa or ang service incentive leave mahimo nga i-apply dito sa i-scratch kadto, i-apply tanan dito sa vacation or sa sick leave. Nganong nahimo man tungod kay naa may governing body or collective bargaining agreement ang usa ka kompanya nga nagkigsabot-sabot tali mismo sa management. Sa ilang pagpakigsabot-sabot,
nagakasinabot pa gid sila nga okay di ay ni. So, ayaw mo katingala nga ubang mga kompanya is maintaining vacation and kaning gitawag nga sick leave because of the existing collective bargaining agreement. Ordinarily, under the labor code, without this, the so-called collective bargaining agreement, you only have to comply the 5 days allowed nga gitawgon og service incentive leave. Kita na ninyo ang iyahang kalahian. Nya talagsara kanato ang nahibaw nga naa kini service incentive leave. I think ang mga kompanya kinahanglan mandato para kanila, they should be mandated to inform the employees that they have this 5 days service incentive leave allotted to them kada tuig. If the employees cannot enjoy the so-called 5 days incentive leave for the whole year, the company must pay equivalent to 5 days. So ingon lang po niya na lugar ang ambot og bintaha bay ato itawag na naog sa baka na siya. Nadagang kayo ang ga-practice nini na apoy uban. Ang nakabintaha katong doon na yung mga collective bargaining agreement. Why? Because kasagaran sa mga collective bargaining agreement, 15 dias. Sa ato pang imong 15, ang imong 5 dias, diri mismo sa labor code, mahimo na dayon plus 10. Mahimo na nga 15 dias diri mismo sa CBA. Dabi karon og wa kay CBA. Diba? Sumalas ka. Antusan na lang yun nato na. Diba? So, muna ang tipik sa pangutana, kabahin sa issue sa service incentive leave. Alright, dirita sa lain nga pangutana ato hatagan o pagtagad din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Dirita sabi, kini common sabde nga problema nga sugamak ang mga kaigsunan nato. Pero ako matingala ko nga naay mga pipila dilitan ng mga empleyado nga once nga tagaan na sila og trabaho, tapulan magtrabaho. O mino sa kadasig, mino sa kaikag ang ilahag pagpanarbaho ngano kana may uban di mo absent ko absent oo. So anugon kayo ang inadlawan nila nga trabaho kung ma-absent? Kinahanglan magkugisad mo. Alright. As a matter of rule, ang mga empleyado sa dili pa lugar sila kanang mag-ingon nga mag-leave, no? Na ilahang more or less 30 days nga notice mag-leave sila. Pero tanang mga kaso kinang pabagyod og 30 days. Lugar, naay mga panahon nga di na kinanglan og 30 days. Naingon na bay. Kay ang dili ingon nga leave kun dili resign. Di ba? So usually kung mag-resign ka, you have to have a 30 days notice addressed to the management. Notify ni mong management nga, uy, mo kana mo kini. And so the management will have to act accordingly. Pero naay mga panahon nga, pag-resign ni mo, di na kinang ka magawat, ingon pa ang
agalon nga. Kadugay ba? Kadugay ba kayo na ng 30 days? Karon, resign ka na. Nabaingon na. Ha? Nga, mananghid ka og 30 days, maingon dayon ang agalon nga. Kadugay ba kayo na ng 30 days? Karon dayon. Buwag ka na. Ingnon ka sa imuhang agalon. Ang tubag, yes. Naiingon niya na. Nga, dili ka na kinanglan na maghuwat og 30 dias. Pag ingon mo lang nga mag-resign ka, resign, maingon ding management, resign karon na yun. Naaba na? Ilabi na sa mga instances or mga kaso nga insultador, tigpangasaba, dili masabot ang batasan sa kumpanya, dili makaon sa iro, matud pa ang mga pinulungan, gakasakitan ang mga empleyado. Mutong gibati sa empleyado nga wag ini nada, kinanglan mag-resign ko. So ningon ning agalon, resign. Lugar na ay pag-abuso sa agalon. Giabusahan niya ang imong katungod isip o sa ka-empleyado diha mismo sa mag-opisina. Is that allowed? Yes. Kaysa magpabilin ka mag-antos diha, sige kang kasaban, singka-singkahan, insultuhon ka pa while nag-perform ka diya sa imong opisina. Warak-warak istorya, di makaon zero, I resign. That is a valid ground for you to resign immediately. Because under the normal circumstance, resignation can only take effect 30 days after notice of the resignation. But this is under abnormal circumstance whereby you can immediately resign. You can leave your responsibility in the office immediately. Kamo, nabitan ng yun na ingon ako, na nasa mga trabante na to, mga tapulan, dagang istorya, magpasumangil nga magsigarilyo. Kinanglan ka ng pagsigarilyo, i-regulate yun na. Kaya naarabay mga pipila ka mga empleyado, dili siguro tanan, kusog kayong manigarilyo. Na, dabing makanan na for about 30 minutes, alakan siya ang kumpanya. Ang atong production silbi. So, ingon lang niya na, dili lugar ta huna pa unsa pa diha. Pagtan-aw nimo wa kay pulis ay resign diha. Wa ka mahinungdan. Wa ka mapusli. Liability ka. Okay? Sige, muro nang ato ang bat-bat na to din sa ato nga programa nga Nuda Veritas kadyot lang ha. Akong katanaw na ko diri og naabay ka kuan ining padangat sa mga pangutana diri. Wala-wala ni ato diri ra. Niya na sad, balik na sab. So okay, balik ta. Lain nga taga na itong pagtagad din sa ato nga pagpadangat sa ato nga programa. Kasabot pa mo, kadungog mo na judicial affidavit. Nasabtan na ninyo, nadunggan na ba ninyo na kanang gitawag nga judicial affidavit? Na kanang judicial affidavit, actually, murag bago-bago pa na sa pagpangdungog. Oo.
Kanang judicial affidavit, actually, affidavit na. Common kay kana sa mga kaso nga naa diha mismo sa korte. Katawgon ko na siya judicial affidavit. So pag ingon og judicial, that refers to the court. Lamang, pinaagi ni sa affidavit. Na para dili bag-o sa inyong pagpangdungog, ang may tungod sa judicial affidavit, I think kini nga rule sa hukmanan, mga 2013 pa siguro ni. Mauna ang sitwasyon. Ang judicial affidavit, actually, mura ka na og pinulis nga style nga investigation, na ato lang ang i-relate diha nga bahin para masabtan ninyo. Oo. Di ba diha sa police na i-question and answer? And that is affidavit. Di ba? Ang iyang format, dili man naglayo niyanan. Question and answer lang gyapon ang ipangutana dito sa abogado. Ang abogado na may magbuhat niini sa judicial affidavit. Natural ang abogado kay nang lang mahibaw gyud, no, kay pagpasikot-sikot unya sa mga pangutana, dunay mga follow-up, dunay clarification gikan sa pikas, makatubag yun mismo ang abogado dito. At the same time, ang iyang kliyente. Kay kini nga affidavit, question and answer, ang mga tanan nini, mga abogado, kunya ang matubag, iyang kliyente. Mura baga practice ba o kuan tubag niya pautana dayon. So ingon na ang sitwasyon, no? Para may bawaan ni sa ato mga suki kay na may nangutana unsa ang judicial affidavit. Dito na dayon, no? Kung sa may gikanang lana, question and answer na nay mga yandos nga mga tubag. No? Dito, og dunay mga pagpenanglan nga i-attach ang inyong mga ebidensya, inyo pong buhaton. Timan ang ginan ninyo i-attach dito sa judicial affidavit. Aron sa ingon nga ma-review po kana diha mismo sa korte if needed or necessary. Kay kini nga kopya para man ni sa huwes. Usa ni sa mga pamaagi nga i-shortcut ang proceedings dili maglangan-langan. O kay ibaw ka diha mismo sa korte, dili man lang ikaw mo ito may atimanon nga kaso. Napamay daghan nga mga atimanon ng kaso diha mismo sa korte. So maulugan na siya, ilabi na sa mga kaso nga matawag na to nga dili kayo as in heavy nga mga kaso. So murag summary, no? Murag summary and all the judges will do is to read and read. Ya, naanay mga attachment, masabtan niya, and that should be the basis in forming a decision sa iha diha mismo sa iha nga korte. Mao na siya, sir, ang judicial affidavit. Pero katong mga normal na to nga affidavit ay mao lang gyapon, way mawala na na. Way mawala na na. Okay, nala sige. Sa pa. Kadyot lang, ha? Kini. May tungod kini sa issue sa Timberland na doon ay tax declaration. Kalinibog ka ini. Kaya na itong miagi si Mana, naghisgot man taog. Kining kadumdumo, naghisgot taog kining Timberland. Kunya gustong panag-iyahon makatusta sa usa ka tawo. Kini
Timberland na ay tax declaration. Lugar, nag-vary lugar sa pangutana. Now, ito primero pangutana, kabahin sa tax sa Timberland, kunya gustong panagiyahon, dili pwede kay Timberland. Kini karon Timberland, pero na ay tax declaration. Ang akong pagsabot mao ni Timberland, usually good sa mga Timberland, mao ni ang mga property sa gobyerno nga gi-award mismo sa mga existing nga mga butang tala, mga farmers diya mismo sa kabukiran. Sila nakaduol sa mga lasang-lasang diha. So naay programa sa gobyerno sa pagkakaron. Anto karon gitawag na og stewardship agreement. 25 years ang term niya na. Kanang stewardship agreement, it doesn't follow nga mainyo na ang mga yuta kay iya kana sa gobyerno. Okay? Pero kining usa nga kaso na ay tax declaration. So magkugang lugar kita, ano na ang may tax declaration nga Timberland man kini? Alright. Ang akong pangagpas nini, tungod kay na-develop ni, kay na-stewardship agreement. Ang tax declaration nga gilukat sa present occupant sa maong kalasangan, minimum 25 hectares. Kini, tax declaration lamang sa mga crops nga gipananom. Wala labot ang yuta. Kay ang yuta iya man sa gobyerno og dili mahitabo nga kini i-convert ngadto sa private ownership kay Timberland man kini. So, mga matay na lang tadi sa kalasangan, basta nga i-Timberland, di gina may tabo nga panagayahon sa usa ka Juan de la Cruz. Sanglit nakasulti man siya nga na ay tax declaration, it follows nga kini na negatikaw-tikaw diha in the form of a stewardship agreement diha sa mga kalasangan. Kunya, siguro daghang gipananom tabako, usaba diha, uway, diha mismo sa kalasangan. So, mga crops, productive kayo, naka-income lugar ang atong mga hingtong nga mga farmers, na konsensyahan sab siguro, so naglukat sila og tax declaration. Pero kadto, dili may tungod sa tax declaration sa yuta, kundi kadto para sa mga crops, mga tinanom nga gibutang dito sa 25 hektarya nga yuta. So, klaro na kayo, ha? Please take note nga basta nga ni Timberland, forest land, dili na siya mahimo nga mapanag-iya sa usa ka pribado nga tawo. Ato ginang atimanan. Kay mao kana ang balaod, mineral lands, mga national parks, dili na siya pwedeng mapanag-iya sa pribado nga tao. Ang manag-iya na sa tibuok nga kinabuhi, mao ang atong gobyerno. Surte lang nga naay mga lease or mga stewardship agreement diya mismo sa kabukiran. Kay na-develop ang atong mga farmers nakabaton og haluag nga yuta pinagi sa papuyo nila for 25 years, nakakulukar sila, naka-income sila, gumikan sa paghatag o pagsalig sa gobyerno diya mismo sa atong mga mag-uuma. Okay sab kayo, no? O mainta og magdaghan na, mabot na din sa tugkaran sa City Hall or dili tabahaon. Okay? Wa na tay igong panahon kay iabot naman ang oras good. Salamat na lang ta, no? Dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon og panahon na nga atong basahon ang basahon nato ang importante nga topic na hisgutan ni Ma'am karong gabi sa programang Kalipay nga Muluhutay
mo ni musunod. Mahimo tang mapaubsanon kung ang mga kaulawan atong dawaton. Usbon ko, mahimo tang mapaubsanon kung ang mga kaulawan atong dawaton. So mao na ang isgutan ni Ma'am karong gabi dinhi sa pagpadagan sa programa nga kalipay nga mulahutay. Pasensya lang mo kay gapos nga kita, no? Kuan itong sipon, subaw. Pasalamat na lang sa inyo nga pagpaminaw kanunay. Hopefully marang-arang kini ugma pong adlaw ug mamayong ato ang padagan sa ato nga programa ilabi na sa pulso sa buntag ugma pong adlaw dinhi sa kanhi Radyo Ultra karon Gold Radio 103.9 MHz FM. Alright, dinhi sa ato sa Cagayan de Oro. Sige, sa ngalan sa ato nga kuyog si GC James diri sa Pikas nga lawak uban ni Congressman Lordan Suan sa District 1 dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information o labaw sa tanam Assistant Majority Leader sa House of Representatives. Kuyog sab si Kagawad Agasuan ang atong minority member sa City Council diri sa atong syudad sa Padayon, Pilipino. Kami magaingon ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Salamat ug maayong hapon.